Solana, huwag mo nang ipilit ang pagpipirma. Alam nating dalawa na wala namang halaga ang pirma ko kung tutuusin. Wina, huwag kang magmalinis. Nakikita mo ba ang mga bisita sa labas? Lahat sila naghihintay na maging opisyal na ang pagtatapos ng kahihiyang ito. Pirmahan mo na ang annulment papers para makapagsimula na kami ni Gabo sa tamang paraan. Tamang paraan, ibig mo bang sabihin ang pagkuha sa asawa ko habang buntis ako ay tama sa paningin ninyong mag-ina? Buntis, Wina, kahit 10 bata pa ang iluwal mo, hindi nito mababago ang katotohanang pabigat ka lang sa pamilyang Gregorio. Heto, tanggapin mo na ang bayad sa katahimikan mo. Umalis ka ng tahimik at huwag mo nang guluhin ang hinaharap ng anak ko. Pera sa tingin ninyo mababayaran ng perang ito ang 6 na taon kong pag-aalaga sa pamilyang ito. Ang bawat sakripisyo ko para mapagtakpan ang utang ninyo. Wina, tama na, huwag mo nang ipahiya ang sarili mo. Pirmahan mo na at umalis ka bago pa kita ipakaladkad palabas ng mansyong ito. Ang bawat salita ni Hilaria ay tila mga karayom na humahaplos sa puso ni Wina. Sa loob ng marangyang opisina na pinalalamutian ng mga mamahaling antigong gamit ang hangin ay tila nagiging masikip at mahirap langhapin. Ang ilaw mula sa chandelier ay sumasalamin sa mukha ni Solana, isang ngiting tagumpay na punong-puno ng pangungutya. Si Wina ay nakatayo sa gitna ng silid, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang simpleng bestida. Ramdam niya ang tibok ng buhay sa loob ng kanyang sinapupunan, isang sikretong tanging siya lamang ang nakakaalam. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay pinaghalong takot at matinding poot. Tumingin siya sa mga dokumentong nakalapag sa ibabaw ng mesa, ang kasunduan na maghihiwalay sa kanya sa lalaking minahal niya nang higit pa sa sarili. Hindi siya sumagot. Sa halip, kinuha niya ang panulat. Ang bawat paggalaw niya ay mabagal, tila bawat guhit ng tinta sa papel ay bahagi ng kanyang sariling kaluluwa na unti-unting napupunit. Nang matapos siya, marahan niyang ibinigay ang dokumento kay Solana na halos agawin ito mula sa kanyang mga kamay. Lumapit si Wina kay Hilaria. Sa kabila ng lahat ng sakit, ang kanyang tradisyonal na pagpapalaki ay nagtulak sa kanya na gawin ang huling paggalang. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ng matanda at idiniin ito sa kanyang noo. Ang pagmamano na dati ay simbolo ng pagmamahal, ngayon ay simbolo ng isang masakit na pagpapaalam. Salamat sa lahat, tita, bulong ni Wina. Ang boses ay halos hindi marinig. Walang emosyon ang mukha ni Hilaria. Binawi nito ang kamay na parang nadumihan ng isang hamak na nilalang. Nang tuluyang tumalikod si Wina, upang lumabas, narinig niya ang tawanan ng dalawa sa likod niya. Ang kanilang mga boses ay humahalo sa musika ng marangyang piging sa labas. Paglabas niya ng mansyon, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan sa Tagaytay. Ang lamig ng panahon ay wala pa sa kalingkingan ng lamig na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Habang naglalakad siya palayo sa mga nagkakagulong tao at sa mga tsismis na nagsisimula ng kumalat, huminto siya sandali sa ilalim ng isang malaking puno. Pinahid niya ang basang mukha, hindi lang dahil sa ulan, kundi dahil sa mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Inilagay niya ang kanyang mga palad sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa matinding emosyon. Huwag kang mag-alala, Hugo. Bulong niya sa gitna ng dilim at buhos ng ulan. Ang boses niya ay nagsisimula ng tumigas, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa isang bagong nagbabagang determinasyon. Babawi tayo. Ipinapangako ko, babawi tayo. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang itim na kotse na mabilis na humaharurot palayo. Sa loob niyon, alam niyang nandoon si Gabo. Hindi man lang ito lumabas upang pigilan siya. Hindi man lang ito nagtanong. Wina took one last look at the mansion, the lights shining brightly, unaware that they had just cast out the only person who truly cared for their future. Ang bawat hakbang niya palayo ay isang hakbang patungo sa isang bagong Wina, isang babaeng hindi na kailanman magpapakita ng kahinaan. 6 na taon. Para sa iba ito ay isang mahabang panahon, ngunit para kay Wina ito ay isang mabilis na paglipas ng mga sandali na puno ng pawis, dugo at mga pangarap na unti-unting nabuo sa gitna ng banyagang lupain. Sa isang mataas na gusali sa New York, natanaw ang abot-tanaw ng syudad, nakatayo si Wina sa harap ng salamin. Ang kanyang suot na corporate suit ay hindi nayari sa murang tela ng dati. Ito ay swak sa kanyang katawan, simbolo ng isang babaeng hindi na nagtatago sa anino ng sinuman. Ang kanyang mga mata na dati ay laging nakayuko dahil sa hiya, ngayon ay matalas at puno ng awtoridad. "Mommy, are you ready?"
Isang maliit na tinig ang bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Lumingon si Wina at bumungad sa kanya ang 6 na taong gulang na si Hugo. Ang bata ay nakasuot ng maliit na tuxedo, ang kanyang mga mata ay kamukhang-kamukha ng sa lalaking pilit ng ibinaon ni Wina sa limot. Sa bawat pagmasid niya sa anak, nakikita niya ang paalala ng kanyang nakaraan, ngunit sa halip na sakit ang nararamdaman niya ngayon ay lakas. "Yes, baby, are you excited to visit the Philippines?" Tanong ni Wina habang inaayos ang kurbata ng anak. "Will we find my real father there, mommy?" Tanong ni Hugo, ang kanyang mga mata ay nagtatanong ng mga bagay na matagal nang iniiwasan ni Wina. Napatigil si Wina sa pag-aayos. Hinawakan niya ang pisngi ng bata, marahan at puno ng pagmamahal. "Hugo, ang tatay mo ay hindi nararapat sa atin. Ang mahalaga ay ang kinabukasan nating dalawa. Babalik tayo para bawiin ang lahat ng kinuha sa atin, hindi para humingi ng pagmamahal sa mga taong hindi marunong magpahalaga." Tumango si Hugo bagaman hindi pa lubos na naiintindihan ang bigat ng mga salita ng kanyang ina. Para sa kanya, ang kanyang ina ay isang superhero, ang taong kayang magpatakbo ng malalaking kumpanya at sabay na nagluluto ng paborito niyang agahan. Sa kabilang dako ng mundo, sa isang marangyang opisina sa Makati, ang katahimikan ay ginambala ng pagtunog ng isang telepono. Kinuha ito ni Celestina, ang sekretarya na matagal nang nagsisilbing mata ni Solana sa loob ng kumpanya. "Hello, pauwi na siya," bulong ni Celestina habang tumitingin sa paligid para siguraduhing walang nakakarinig. "Ang balita ko siya na ang bagong kinatawan ng Escalante Holdings. Sila ang mag-a-acquire ng Gregorio Corporation. Kailangan mong kumilos, Solana." Ibinalik ni Celestina ang telepono sa lamesa. Sa kanyang mga mata ay walang katapatan, tanging pagnanasa lamang sa mas malaking halaga na ipinangako ni Solana kapalit ng bawat impormasyong ibinibigay niya. Hindi niya alam na ang bawat hakbang ng kanyang pagkakanulo ay unti-unti ring naglalagay sa kanya sa bitag ni Wina. Habang ang eroplano ay papalapag sa Manila, ang puso ni Wina ay hindi tumitibok ng mabilis dahil sa takot. Ito ay tumitibok dahil sa determinasyon. Tumingin siya sa bintana ng eroplano, kung saan unti-unting nakikita ang mga ilaw ng syudad na dati ay naging saksi sa kanyang pagluha. "Hindi na ako ang Wina na iniwan ninyo sa ulan," bulong niya sa sarili habang humihigpit ang hawak sa kanyang bag. Sa kabilang upuan, mahimbing na natutulog si Hugo. Ang bata ay walang kamalay-malay na ang kanyang pagbabalik ay magiging mitsa ng isang malaking pagyanig sa pamilyang Gregorio. Wina looked at her son one last time before closing her eyes, preparing for the storm that she herself was about to unleash. Ang nakaraan ay tapos na, at ang susunod na kabanata ng kanilang buhay ay isusulat niya sa sarili niyang mga kamay. Ang hangin sa loob ng Gregorio Corp ay tila may halong alikabok ng mga nakaraang kasinungalingan. Sa bawat hakbang ni Wina patungo sa conference room, ang bawat tunog ng kanyang takong sa makintab na sahig ay tila tumutugon sa pintig ng kanyang puso, isang paalala na ang babaeng pinalayas noon ay bumalik na at hindi na bilang biktima. Miss Wina, handa na ang board of directors. Hinihintay na nila ang presentation para sa acquisition proposal, bulong ng kanyang assistant. Tumango lang si Wina. Hinawakan niya ang hawakan ng pinto at sa isang malalim na buntong hininga tuluyan na niyang binuksan ito. Ang loob ng silid ay punong-puno ng mga mukhang pamilyar. Sa dulo ng mahabang mesa nakaupo si Hilaria, ang kanyang mukha ay kasing tigas ng dati katabi ang kanyang anak na si Solana na abala sa pag-aayos ng buhok. Sa kabilang dulo naman ay si Gabo, ang lalaking minsan niyang tinawag na asawa, na ngayon ay nakatingin sa mga papeles sa harap niya nang walang ganang mabuhay. "You are late, Madiing," sabi ni Hilaria nang hindi man lang tumitingin sa pinto. "We don't have time for unprofessional partners. Please, kung wala kang dalang magandang deal, leave." Nanatiling nakatayo si Wina sa pintuan. Ang kanyang presensya ay tila nagpabago sa temperatura ng silid. Ramdam niya ang mga mata ni Gabo na dahan-dahang tumitingin sa kanya. Hindi siya kumukurap, hindi siya gumagalaw. "I apologize for the delay," wika ni Wina. Ang boses niya ay malalim kontrolado at may awtoridad na hindi matatawaran. "But I assure you, Mrs. Gregorio, this deal is something you cannot afford to refuse." Nang marinig ang boses na iyon, biglang napahinto si Solana sa pag-aayos. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang lumipat mula sa kanyang cellphone patungo sa babaeng nakatayo sa harap. Si Gabo naman ay tila napatigil ang paghinga. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, tila sinusubukang iproseso
Kung ang nakikita ba niya ay isang anino mula sa nakaraan o isang realidad na hindi niya inaasahan. Why not ka? Mahinang bulong ni Gabo, ang kanyang boses ay tila galing sa malayo. Humarap si Hilaria. Ang matalim na tingin nito ay mabilis na nagbago mula sa pagiging iritado patungo sa matinding pagkabigla. Ang kanyang mga kamay na dati ay laging mapang-api ay biglang nanginig sa ibabaw ng mesa. Hindi ito ang Y na nakilala niya. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay hindi nakasuot ng apron o lumang damit. Siya ay nakasuot ng isang mamahaling suit, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang mga mata ay may kislap ng tagumpay. I am Ms. Wina Escalante, representative of the Escalante Holdings. Pagpapakilala niya sa sarili, walang bakas ng emosyon sa kanyang mukha. And I am here to discuss the future of your company. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila nagiging mabigat. Si Solana ay tumayo, ang kanyang mukha ay puno ng halong galit at pagtataka. Paano ka napunta rito at anong kalokohan ito, Escalante? You are just a patipa. I am a business partner, Miss Solana, putol ni Wina. Sa kanya hindi man lang nagbabago ang ekspresyon. And I suggest you mind your tone unless you want your shareholders to know how the company you're running is actually managed. Tumingin si Wina kay Gabo. Sa mga mata ng lalaki nakita niya ang isang gusot na alaala ang pagsisisi na hindi na kayang burahin ng panahon. Ngunit hindi siya tumingin ng matagal. Mabilis siyang bumaling kay Hilaria na ngayon ay tila nawawalan na ng kulay ang mukha. Sa gitna ng tensyon, napansin ni Hilaria ang isang maliit na pilat sa likod ng kamay ni Wina habang inaayos nito ang kanyang laptop. Yun ang pilat na nakuha ni Wina noong sinubukan niyang ipagtanggol ang isang gamit na aksidenteng nabasag ni Hilaria taon na ang nakalilipas. Ang pagkilala sa pilat na iyon ay tila isang kidlat na tumama sa matanda. Ikaw! Mahinang sambit ni Hilaria, ang boses ay nanginginig sa galit at takot. Ikaw ang babaeng itinapon namin. Ngumiti si Wina, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. I was never thrown away, Mrs. Gregorio. I just decided to build my own life elsewhere. And now I'm back to see if you have anything left worth saving. Sa loob ng opisina ni Solana, ang hangin ay kasing init ng kanyang galit. Hinagis niya ang kanyang mamahaling bag sa sofa. Ang presensya ni Wina kanina ay nag-iwan ng isang malalim na ukit ng insecurity sa kanyang pagkatao. Sa isang sulok nakatayo si Celestina, ang sekretarya, na tila walang kinalaman sa nangyayari. Hindi ko matanggap na bumalik ang babaeng iyon na may dalang ganoong yabang. Bulong ni Solana, ang kanyang mga mata ay naniningkit. Celestina, siguraduhin mong malalaman ko ang bawat galaw niya. Kailangan ko siyang mapahiya sa paraang hindi na niya makakayang bumangon. Naglabas ng telepono si Celestina at may itinipa. Ma'am, nakita ko sa schedule niya. Mamayang hapon isasama niya ang bata sa SM Aura para mamili ng mga school supplies. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Solana. Ang bata, perfect. Alam ko na ang gagawin ko. Sa gitna ng mataong mall kinahapunan, si Hugo ay masayang naglalakad kasama ang kanyang yaya. Ang bata ay may hawak na maliit na toy car at mukhang walang kamalay-malay sa mundong ginagalawan ng kanyang ina. Habang abala ang yaya sa pagbabayad sa counter, hindi napansin ni Hugo ang paglapit ng isang pamilyar na anino. Oh, look at this! Isang batang palaboy na nagnanakaw ng mamahaling kwintas sa shop na ito. Ang boses ni Solana ay matinis sapat para mapalingon ang lahat ng tao sa paligid. Nataranta si Hugo. Hindi ko po kinuha yan. Huwag kang magsinungaling. Nakita kita, Celestina, tawagin mo ang security. Sigaw ni Solana habang mariing hinahawakan ang braso ng bata. Ang kapal ng mukha ng batang ito, nagtuturo pa ng maling asal. Umiiyak na si Hugo, ang kanyang mga mata ay nanalaki sa takot. Ang mga tao sa paligid ay nagsimula ng magbulungan at kumuha ng video gamit ang kanilang mga telepono. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang bumasag sa ingay, malamig, mahinahon. Ngunit may awtoridad na nagpatahimik sa buong paligid. Bitawan mo ang anak ko, Solana. Tumayo si Wina sa harap nila, ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa galit. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagwawala. Lumapit siya kay Solana at marahang hinila ang braso nito palayo kay Hugo, na agad namang sinalubong ng yakap ng kanyang ina. Anak mo, so ikaw ang nagtuturo sa kanya na magnakaw, pang iinsulto ni Solana habang naghahanap ng kakampi sa mga taong nanonood. Hindi siya magnanakaw, tagukin niyan.
Sagot ni Wina bago humarap sa security guard na kakadating lang. Sir, humihingi ako ng pabor. Pakibuksan ang CCTV footage ng tindahang ito sa huling 5 minuto. Ako ang mananagot sa anumang resulta. At kung mapatunayan na walang kinuha ang anak ko, kakasuhan ko ang babaeng ito ng slander at child abuse. Ang tapang ni Wina ay tila nagpabago sa timpla ng sitwasyon. Si Solana na akala ay magtatagumpay ang kanyang plano ay biglang nagbago ang kulay ng mukha. Alam niyang kapag lumabas ang totoo sa CCTV, siya ang mapapahiya. Hindi na kailangan ng CCTV. Nakita ko siya. Sigaw ni Solana, ngunit halata na ang panginginig sa kanyang boses. Talaga dahil kung hindi baka ang pulis ang kailangan nating tawagan ngayon, sagot ni Wina habang kinukuha ang kanyang telepono. Sa hindi kalayuan naglalakad si Gabo. Matapos ang isang meeting sa mall. Napahinto siya nang makita ang pagkakagulo. Ang kanyang mga mata ay napako sa batang umiiyak. Sa yakap ni Wina. Ang puso niya ay biglang tumibok ng mabilis, isang hindi maipaliwanag na koneksyon ang naramdaman niya nang makita ang mga mata ng bata. Wina, tawag ni Gabo habang papalapit sa eksena. Nang tumingin si Wina sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi habang si Hugo naman ay tumingin sa lalaking kaharap niya. Ang lalaking may mukhang kamukha ng kanya. Ang katahimikan sa paligid ay naging bingi. Gabo looked from the crying boy to Wina, and for the first time the doubt that he had been burying for years began to surface sharp and undeniable. Matapos ang insidente sa mall, hindi na lumingon si Wina. Hinila niya si Hugo palayo, ang bawat hakbang ay puno ng bigat ngunit may determinadong bilis. Naiwan si Gabo sa gitna ng maraming tao, ang kanyang kamay na kanina ay nakaunat ay unti-unting bumagsak sa kanyang tagiliran. Gabo, let's go, Tat. Bulong ni Solana habang hinihila ang braso ng lalaki. Hayaan mo na sila. Ang mga babaeng tulad niya mahilig magdrama para lang makakuha ng atensyon. Siguro nga pinalaki niya ang batang yan para manggulo lang. Hindi nakinig si Gabo. Ang kanyang paningin ay nakapako pa rin sa likod ni Wina na unti-unting nawawala sa dami ng tao. Ang kanyang isipan ay hindi mapakali. Ang mga mata ni Hugo, ang paraan ng pagtulo ng luha nito, at ang pamilyar na kislap ng katapangan na nakita niya sa mukha ng bata, tila mga piraso ng puzzle na pilit na nagtatagpo sa kanyang utak. Hindi Solana, tugon ni Gabo, ang boses ay seryoso at malalim. May mali. Hindi basta-basta bata lang yun. Anong mali, Gabo? 6 na taon na ang nakalilipas. Wina left us. She walked away. Kung anak mo yun, hindi ba dapat sinabi niya? Pangungumbinsi ni Solana, ang kanyang boses ay puno ng pait at takot. Baka naman yan ang anak niya sa kung sinong lalaki na nakilala niya sa abroad. Huwag kang magpamanipula sa kanya. Gabo remained silent. Habang naglalakad sila patungo sa sasakyan, hindi maalis sa kanyang isipan ang pagkakahawig ng bata. Ang kanyang puso na matagal nang pinatigas ng pangungulila at pagsisisi ay tila nakaramdam ng isang kakaibang pintig-pintig na hindi niya maramdaman kapag kasama si Solana. Sa kabilang banda sa loob ng kanilang sasakyan, tahimik na nakaupo si Hugo. Pinahid ni Wina ang mga luha ng bata at hinalikan ang kanyang noo. Mommy, bakit galit yung tita na yun sa akin? Tanong ni Hugo, ang kanyang boses ay mahina. Hindi siya galit sa'yo, baby. Takot lang siya, sagot ni Wina habang nakatingin sa malayo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. At kailangan nating maging mas maingat ngayon. Huwag kang lalapit sa kahit sinong hindi mo kilala, lalo na sa lalaking nakita natin kanina. Yung lalaking kamukha ko, Mommy. Napatigil si Wina. Ang tanong ni Hugo ay tila isang kutsilyong humiwa sa kanyang dibdib. Pilit siyang ngumiti kahit na ang totoo ay nagwawala ang kanyang damdamin. Oo anak, iwasan mo siya. Hindi siya para sa atin. Pag-uwi ni Wina, hindi siya mapakali. Alam niyang nagsisimula na ang hinala ni Gabo. Ang muling pagtatagpo nila ay hindi lamang nagdala ng tensyon sa negosyo, kundi nagbukas din ng pintuan sa nakaraang pilit niyang itinago. Tiningnan niya ang kanyang mga gamit, ang mga dokumentong nakatago sa loob ng kanyang vault. Kailangan niyang kumilos ng mas mabilis. Kung malalaman ni Gabo ang katotohanan, hindi na niya ito mapipigilan. Sa kabilang panig ng lungsod, hindi rin makatulog si Gabo. Nakaupo siya sa kanyang study room, nakatitig sa lumang litrato nila ni Wina bago sila naghiwalay. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang hinahaplos ang mukha ni Wina sa larawan. Wina, ano ang tinatago mo? Bulong niya sa dilim. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang lumang kakilala, isang private investigator, na matagal na niyang hindi nakakausap.
Ang bawat katok ng orasan sa dingding ay tila naghuhudyat ng paparating na unos. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman ang katotohanan tungkol sa batang iyon. Para kay Gabo ito na ang huling pagkakataon na mabawi ang anumang piraso ng nakaraan na nawala sa kanya o ang huling pagkakataon na mapatunayan na siya ay nagkamali. Hindi mapakali si Gabo sa loob ng kanyang opisina. Ang bawat segundo sa orasan sa dingding ay tila isang matulis na bagay na tumutusok sa kanyang pasensya. Sa harap niya ay ang isang maliit na plastic bag na naglalaman ng ilang hibla ng buhok, ang buhok na nakuha niya kay Hugo, nang magkasalubong sila sa labas ng opisina ni Wayna kaninang umaga. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang inilalagay ito sa loob ng envelope. Sigurado ka ba rito, sir? Tanong ng kanyang pinagkakatiwalaang assistant. Kapag lumabas ang resulta, wala nang balikan. Gusto ko lang malaman ang totoo, maikling sagot ni Gabo. Ang kanyang boses ay tuyot puno ng pagod. Hindi alam ni Gabo na mula pa kaninang umaga, ramdam na ni Wayna ang mga mata na nakamasid sa kanila. Bilang isang babaeng nagtagumpay sa mundo ng negosyo, natutunan niyang basahin ang kilos ng mga tao. Ang pagkakatagpo nila kanina kung saan aksidenteng nasagi ni Gabo ang balikat ni Hugo at mabilis na humingi ng paumanhin, habang may hawak na suklay, ay masyadong kaduda-duda. Nang gabing iyon sa loob ng kanilang kondo, tahimik na pinagmamasdan ni Wayna ang kanyang anak na mahimbing na natutulog. Hawak niya ang isang maliit na baso na may lamang buhok na kinuha niya sa brush ni Hugo. Alam niyang sa mga oras na ito nasa lab ang DNA sample na nakuha ni Gabo. Ngunit hindi si Wayna ang babaeng madaling matatalo. Isang tawag ang ginawa niya sa kanyang contact sa ospital na pagmamay-ari ng isang kaibigan ng kanyang yumaong mentor. Hindi ito illegal. Ito ay pagprotekta sa kanyang sarili. Gamit ang kanyang impluwensya bilang kinatawan ng Escalante Holdings, nagpadala siya ng tamang sample, isang sample na hindi kay Hugo, kundi sa isang malayong kamag-anak ng kanyang yumaong ina. Isang dummy sample na magbibigay ng resultang negative. Kinabukasan sa isang pribadong silid ng isang laboratorio, hawak ni Gabo ang resulta. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, halos lumabas na sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang binuksan ang envelope. DNA paternity test result negative. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Gabo. Ang lahat ng pag-asa, ang lahat ng hinala, ay biglang gumuho. Ang mga kamay niya ay bumagsak sa gilid ng mesa. Bakit ganito? Bakit ang sakit-sakit sa puso na malaman na hindi anak ni Hugo ang batang iyon? Bakit pakiramdam niya ay may mali sa kabilang panig ng lungsod na katanggap ng mensahe si Wayna sa kanyang telepono? Done. The results are in. Tumingin siya sa malayo sa mga ulap na unti-unting nagiging kulay abo. Ramdam niya ang halo-halong emosyon. Relief dahil protektado na ang sikreto ni Hugo. Ngunit may kasama ring pait. Alam niyang ang kasinungalingan na ito ay isang pader na kailanman ay hindi na niya magagawang gibain nang hindi nasasaktan ng bata. Pumasok si Gabo sa kanyang opisina, nang gabing iyon dala ang resultang sumira sa kanyang huling pag-asa. Sinalubong siya ni Solana na may ngiti sa labi, hawak ang isang baso ng alak. Sabi ko sa'yo, Gabo, hindi mo kailangang gawin yon. Ngayon naniniwala ka na ba? Tanong ni Solana. Hindi sumagot si Gabo. Naupo siya sa sofa at ipinikit ang kanyang mga mata. Ngunit sa ilalim ng kanyang mga talukap, hindi ang resulta ng DNA ang nakikita niya. Ang nakikita niya ay ang mga mata ni Hugo, ang mga mata na sa tingin niya ay sumasalamin sa kanyang sarili. Kahit na nakasulat sa papel na hindi sila magkadugo, hindi mapakali ang kanyang kaluluwa. Ang instinct ng isang ama, kahit na naisang tabi ng siyensya, ay patuloy na sumisigaw ng isang katotohanang hindi kayang ipaliwanag ng anumang laboratorio. Isang bagay ang sigurado kay Gabo. Ang laban ay hindi pa tapos. At habang tinitingnan niya ang kisame, isang tanong ang naglaro sa kanyang isipan. Paano kung ang kasinungalingan ay mas malalim pa kaysa sa inaakala niya? Ang simbahan ay tahimik, tanging ang mahinang tunog ng mga kandila na nauupos ang maririnig. Nakaupo si Gabo sa isa sa mga silya sa likuran, hawak pa rin ang resulta ng DNA test na nagpawalang bisa sa kanyang hinala. Ngunit sa kabila ng papel na nagsasabing negative, ang kanyang puso ay nananatiling magulo. Ang papel ay maaaring magsinungaling, Gabo, ngunit ang puso ng isang ama kailanman ay hindi isang boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Lumingon si Gabo
at nakita ang isang matandang lalaki na nakasuot ng simpleng damit ng pari si Padre Lorenzo. Kilala siya ng mga Gregorio bilang ang taong matagal nang nilimot ng pamilya, ang lalaking pinili nilang itago dahil sa kahihiyang dulot ng kanyang pagiging mahirap noon. Padre, ano pong ginagawa ninyo rito? Tanong ni Gabo bahagyang nagulat. Ngumiti ng mapait ang matanda at naupo sa tabi ni Gabo. Matagal na akong nagmamasid, anak. Nakita ko ang lahat. Nakita ko kung paano mo hinayaang kontrolin ng takot ang iyong buhay. At higit sa lahat, nakita ko kung paano ginamit ng anak ko ang kapangyarihan para itago ang kanyang mga kasalanan. Nanlaki ang mga mata ni Gabo. Anak ninyo si Solana. Tumango si Padre Lorenzo. Siya ang aking dugo. Ngunit sa paglipas ng panahon nakalimutan na niya kung saan siya nagmula. Itinakwil niya ako dahil sa aking kahirapan. At ngayon nakikita ko ang parehong pagtrato niya kay Waina. Ang kasaysayan ay umuulit, Gabo. Kinuha ng matanda ang isang maliit at kupas na sobre mula sa kanyang suot na damit. Ipinatong niya ito sa kandungan ni Gabo. Waina is a good woman. She sacrificed everything to protect that boy. Akala mo ay talo ka sa laban pero ang totoo, ikaw ang niloko. Binuksan ni Gabo ang sobre. Sa loob nito ay isang orihinal na kopya ng birth certificate ni Hugo. Hindi ito peke. Hindi ito ang dokumentong hawak ng mga Gregorio. Dito nakasaad ang pangalan ng ama Gabo Gregorio. Paano ninyo nakuha ito? Pabulong na tanong ni Gabo, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Dahil nanatili akong tapat sa katotohanan, sagot ni Padre Lorenzo. Alam ni Waina na hindi siya mananalo sa laro ni Solana kung batas at pera lang ang pag-uusapan. Kaya inihanda niya ang lahat. Pero hindi niya alam na magdedesisyon akong lumantad. Solana needs to learn that power built on lies will eventually crumble. Napatitig si Gabo sa papel. Ang bawat letra sa dokumento ay tila mga suntok sa kanyang sikmura. Ang DNA test na nagbigay sa kanya ng negative na resulta ay isang malinaw na indikasyon na nagkaroon ng manipulasyon. Ang sakit, ang galit at ang pagmamahal na matagal niyang kinulong ay biglang sumabog sa kanyang dibdib. Bakit ninyo ginagawa ito? Tanong ni Gabo habang ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mamasa. Dahil ayaw kong maging katulad siya ng kanyang ina, sagot ng matanda bago dahan-dahang tumayo. Ayaw kong makita ang aking anak na maging bilanggo ng kanyang sariling kasinungalingan habang buhay. Gabo, the truth is not for the weak. It is for those who are brave enough to face the consequences. Umalis si Padre Lorenzo at iniwan si Gabo na mag-isa sa loob ng simbahan. Ang sobre ay mahigpit niyang hinawakan, tila ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Wala na ang mga pagdududa. Wala na ang mga tanong. Ang tanging natitira na lamang ay ang malaking pagkakamali na kailangan niyang itama. Sa labas ang gabi ay tila mas madilim, ngunit sa isipan ni Gabo, isang maliwanag na liwanag ang nagsisimulang sumilip. Alam na niya ang totoo, at alam na niya ang susunod niyang gagawin. Ang hangin sa loob ng conference room ng Gregorio Corp ay tila bumigat, parang isang bagyong nagbabantang sumabog anumang sandali. Nakaupo ang mga board members, ang kanilang mga mukha ay seryoso at puno ng pag-aalinlangan habang nakatingin sa screen sa harap. Sa gitna ng silid nakatayo si Waina. Wala siyang bakas ng kaba. Sa kanyang kamay ay isang makapal na folder, ang susi sa pagbagsak ng imperyong binuo ng mga Gregorio sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Hindi ko matanggap ang paratang na ito, sigaw ni Hilaria sabay hampas sa mesa. Waina, stop this. You are just a bitter ex-daughter-in-law who is trying to destroy our family because you can't accept that Gabo has moved on. Masyadong mababaw ang paghihiganti mo. Isang classic na gaslighting. Pilit na ginagawa ni Hilaria na magmukhang personal na away ang lahat para makuha ang simpatsya ng mga investors. Tumingin si Waina kay Hilaria, ang kanyang mga mata ay nananatiling kalmado, hindi natitinag ng emosyon. Mrs. Gregorio, simula ni Waina, ang kanyang boses ay malinaw na umaling-aungaw sa buong silid. Hindi ito tungkol sa akin. Hindi ito tungkol sa nakaraan natin. Ito ay tungkol sa financial integrity ng kumpanyang ito. Ang mga dokumentong ito ay hindi galing sa imahinasyon ko. Ito ay galing sa accounting records ng inyong subsidiary company sa nakalipas na 3 taon. Binuksan ni Waina ang projector. Agad na lumabas sa malaking screen ang mga listahan ng mga peking transaction at ghost accounts na ginamit ni Solana at Hilaria upang maglipat ng pondo sa kanilang mga pribadong account. Solana, Miwa.
Tawag ni Wina sa babaeng ngayon ay namumutla na sa kanyang upuan. Ang paggamit ng pangalan ng mga empleyado para sa mga ghost consultants, medyo luma na ang style na yan, hindi ba? Fake documents yan. Gumawa ka lang ng mga ebidensyang yan para palabasin na masama kami. Giit ni Solana, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Tumingin siya kay Gabo, naghahanap ng kakampi. Gabo, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo na sinisiraan lang tayo ng babaeng yan. Tumahimik ang buong silid. Lahat ng mata ay napunta kay Gabo. Ang lalaki ay nakaupo lang, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa mesa. Ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa, ngunit may kakaibang lamig sa kanyang mga mata. Gabo, Asya. Muling tawag ni Solana, mas mahina na ang boses. Dahan-dahang tumayo si Gabo. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, tila may dalang bigat ng katotohanan. Tumingin siya sa kanyang ina, pagkatapos ay kay Solana, at sa huli ay kay Wina. Ang mga mata niya ay hindi na ang mga matang puno ng pagdududa. Ito ay ang mga matang nagising na sa katotohanan. Wina is not lying, Solana. Wika ni Gabo, ang boses ay seryoso at walang emosyon. Napatigil si Hilaria. Anong sinasabi mo, Gabo? Kinakampihan mo ba ang babaeng to laban sa sarili mong pamilya? Pamilya, tanong ni Gabo, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang labi. Pamilya ba ang tawag sa pagtatago ng utang? Pamilya ba ang tawag sa pagmanipula sa akin para sa sarili ninyong interes? I already checked the records. Wina is right. Ang buong silid ay nabalot ng bulong-bulungan. Ang mga investors ay nagsisimula ng magpalitan ng masasamang tingin. Ang maskara ni Hilaria ay dahan-dahang naghihiwalay, ang kanyang pagiging matapang ay napalitan ng desperasyon. Hindi ito totoo. Sigaw ni Hilaria habang pilit na pinipunit ang mga papeles sa mesa. Wala kayong karapatan. Ako ang nagpatakbo ng kumpanyang ito, ako. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Wina sa screen at may pinindot na isa pang file. Ito ay isang video recording, isang pag-uusap sa pagitan ni Solana at Celestina, kung saan malinaw na naririnig ang kanilang pagpaplano na iligpit ang anumang ebidensya ng kanilang mga maling gawain. Nang marinig ang boses ni Solana sa video, ang buong silid ay napuno ng katahimikan. Napaupo si Solana sa sahig, ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Tumingin si Wina sa kanila, ang kanyang muka ay walang bakas ng awa. The board will decide your fate now, Mrs. Gregorio, wika ni Wina. Bago pa man makasagot si Hilaria, biglang bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok ang mga tauhan ng mga auditor na sinamahan ng mga opisyal ng gobyerno. Ang lahat ng tao sa loob ay nagulat. Mrs. Hilaria Gregorio, wika ng opisyal. You are under investigation for massive corporate fraud and tax evasion. Please come with us. Ang mukha ni Hilaria ay naging kasing puti ng papel. Tumingin siya kay Gabo, umaasang hihingi ito ng tawad, ngunit si Gabo ay tumalikod at tumingin sa labas ng bintana. Ang huling sandali ay tila tumigil. Ang imperyong pinaghirapang itayo ni Hilaria ay gumuho na sa harap mismo ng kanyang mga mata. Hindi pa nakakalayo si Wina sa gusali nang harangin siya ni Gabo sa hallway. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding emosyon, pagsisisi, galit at pagkalito. Hawak ni Gabo ang orihinal na birth certificate na ibinigay ni Padre Lorenzo. Wina, wait, sigaw ni Gabo dahilan. Upang mapahinto ang mga empleyadong naglalakad sa paligid. Humarap si Wina, ang kanyang mukha ay kasing lamig ng yelo. Ano pa, Gabo? Hindi ba sapat na nakita mo na ang pagbagsak ng kumpanya ninyo? Bakit mo itinago si Hugo? Madiing tanong ni Gabo habang itinataas ang papel sa kanyang kamay. This birth certificate. It says he is my son. Bakit mo kailangang magsinungaling? Bakit mo hinayaang lumaki ang bata ng walang ama? Tumingin si Wina kay Gabo nang may halong pangungutya. Anak mo? Ngayon mo lang natandaan na anak mo siya. Nasaan ka noong mga panahong kailangan ko ng kalinga? Nasaan ka noong pinapirma ako ng nanay mo sa annulment papers? Habang nag-iisa akong umiiyak sa loob ng silid na yon. Wina, I didn't know. You chose not to know, Gabo, putol ni Wina. You chose to believe your mother and Solana over me. You chose to be a puppet of your family's greed. At ngayon, dahil alam mo na ang totoo, gusto mo bang balikan ang lahat? Gusto mo bang maging ama na bigla dahil lang nalaman mong meron kang heir? Sa gitna ng kanilang pagtatalo, dumating si Solana, magulo ang buhok at namamaga ang mga mata dahil sa pag-iyak. Wina, ikaw ang may gawa nito, you ruined us. Susugod sana siya kay Wina, ngunit mabilis siyang hinarang ni Gabo. Tama na, Solana,
Sigaw ni Gabo. Gabo, anong ginagawa mo? Kinakampihan mo siya. Umiiyak na tanong ni Solana. Anak niyo ba talaga ang batang yon? Kaya ba ginagawa niya ang lahat ng ito? Humarap si Wina kay Solana, ang kanyang tingin ay tila isang matalim na kutsilyo. Solana, ang pagkakaiba natin, ginawa ko ito para sa anak ko. Ikaw ginawa mo ito para sa sarili mong ambisyon. Huwag mo akong itulad sa'yo. Bumaling muli si Wina kay Gabo. Ang kanyang boses ay bumaba, naging pabulong, ngunit puno ng diin. Ang batang iyon, si Hugo, siya ang dahilan kung bakit ako nabuhay. Siya ang tanging pamilyang meron ako nung mga panahong itinapon niyo kami. Hindi mo siya karapatan, Gabo. Hindi mo siya karapatang angkinin dahil lang sa dugong nananalaytay sa kanya. Wina, please, pakiusap ni Gabo, ang kanyang boses ay nababasag na. I will make it right. Babawi ako. Ibibigay ko ang lahat ng kailangan niyo. I don't need your money. I don't need your apologies. Malamig na sagot ni Wina. What I need is for you to stay away from us. We were happy without you, and we will continue to be happy even if you are not in the picture. Tinalikuran ni Wina ang lalaking minsan niyang pinangarap makasama habang buhay. Naglakad siya palayo, ang bawat hakbang ay may kasiguruhan. Naiwan si Gabo sa hallway, ang papel sa kanyang kamay ay lukot na lukot na. Tumingin si Solana sa kanya. Nagbabaka sakali pa rin, ngunit nakita niya sa mga mata ni Gabo ang isang bagay na hindi na niya kayang bawiin, ang katotohanan na ang lalaking mahal niya ay wala na sa kanya, at ang pamilyang sinubukan niyang wasakin ay ang tanging bagay na hinahanap-hanap na ngayon ni Gabo. Sa labas ng gusali, sumakay si Wina sa kanyang sasakyan. Hininga niya ng malalim ang hangin, pinapakalma ang kanyang sarili. Kahit na matapang ang kanyang mga salita kanina, ang totoo ay nanginginig ang kanyang mga kamay. Alam niyang ito na ang simula ng mahabang laban, hindi na para sa kumpanya, kundi para sa kanyang anak. Ang malaking mansyon ng mga Gregorio ay hindi kailanman naging ganito katahimik. Sa bawat paghakbang ni Gabo, sa malawak na sala, ang kawalan ay tila isang malamig na hangin na yumayakap sa kanyang kaluluwa. Wala na ang mga naguutos na boses ng kanyang ina, wala na ang mga mapanlinlang na ngiti ni Solana. Ang natira na lamang ay ang mga alingaw-ngaw ng kanyang sariling karuwagan. Naupo siya sa sahig, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang ulo. Bumalik sa kanyang isipan ang araw na umalis si Wina. Ang buhos ng ulan. Ang panginginig ng mga balikat nito habang papalayo sa tarangkahan. Paano niya nagawang talikuran ang nag-iisang babaeng nagmahal sa kanya ng buong tapat? Ang mga luha ay nagunahang pumatak mula sa kanyang mga mata, isang huling pagtanggap sa kanyang labis na pagkakasala. Kinabukasan, tumayo si Gabo sa labas ng bahay ni Wina. Hindi na siya ang mapagmataas na tagapagmana ng Gregorio Corp. Siya ngayon ay isang lalaking nagmamakaawa para sa isang kapatawaran. Nang bumukas ang pinto, sumalubong sa kanya ang kalmadong mukha ni Wina. Walang bakas ng gulat, tanging isang malalim na pag-unawa. Wina, nandito ako hindi para manggulo. Bungad ni Gabo, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Nandito ako para humingi ng tawad. Tiningnan siya ni Wina ng matagal. Wala nang bakas ng puot sa kanyang mga mata, kundi isang uri ng kapayapaan na mas masakit pang makita kaysa sa galit. Dahan-dahan siyang tumabi upang papasukin ang lalaki. Sa loob, nakita ni Gabo si Hugo na naglalaro sa sahig. Ang bata ay lumingon sa kanya, inosente at walang anumang ideya sa bigat ng nakaraan ng mga matatanda. Ang puso ni Gabo ay tila mahigpit na pinipiga. Dahan-dahan siyang lumuhod upang maging kapantay ang bata. Hello, Hugo, mahinang bati ni Gabo. Halos magmakaawa ang kanyang mga mata na makilala siya nito. Hello po, Mr. Ta. Magalang na tugon ng bata bago muling ibinaling ang atensyon sa kanyang mga laruan. Mr. Ang isang salitang iyon ay sapat na upang durugin ang anumang natitirang pag-asa sa dibdib ni Gabo. Siya ang ama, ngunit sa mata ng sarili niyang dugo at laman siya ay isang dayuhan. Tiningnan niya si Wina, ang kanyang mga luha ay muling nagbabadya. Wina, please. Hayaan mo akong bumawi. Let's fix our family. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para maging asawa sa'yo at ama kay Hugo. Pakiusap niya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig na nakaabot sa hangin, hindi makadikit sa babaeng dati ay hawak-hawak niya araw-araw. Huminga ng malalim si Wina. Ang kanyang mukha ay nanatiling matatag, puno ng kapayapaang matagal niyang ipinaglaban at binayaran ng luha. Gabo, matagal ko nang inayos ang pamilya ko noong panahong sinira mo ito.
Ang pamilyang hinihingi mo ay namatay na 6 na taon na ang nakakalipas sa loob ng mansyon ninyo. Hindi ba pwedeng magsimula ulit tayo? Ang boses ni Gabo ay halos isang bulong na lamang. Pinapatawad na kita, Gabo. Malumanay ngunit madiing sagot ni Wina. Pinapatawad kita para sa ikatatahimik ng isip ko at para wala nang dalhing galit ang anak ko paglaki niya. Pwede mo siyang makilala. Pwede kang maging ama sa kanya unti-unti kapag handa na siya. Pero tayo wala nang tayo. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik. Tumulo ang mga luha ni Gabo habang nakatitig sa likod ni Hugo na masayang naglalaro sa di kalayuan. Sa pagkakataong iyon, naintindihan niya ang buong kabigatan ng kanyang nawala. Ang kaligayahan na dapat sana ay pag-aari niya ay tuluyan na niyang sinira dahil sa kanyang pagiging mahina. Nang lumabas si Gabo sa bahay ni Wina, ang kalangitan ay maaliwalas ngunit ang kanyang isipan ay puno ng bagong resolusyon. May isang huling desisyon siyang kailangang gawin, isang hakbang na maghihiwalay sa kanya nang tuluyan sa apelidong sumira sa sarili niyang buhay. Tumingin siya sa kanyang mamahaling sasakyan at sa halip na sumakay ay naglakad siya palayo. Kung gusto niyang maging karapat-dapat, kahit man lang bilang isang ama, kailangan niyang talikuran ang lahat ng kasinungalingan at magsimula mula sa ibaba. Ang malaking pintuan ng mansyon ng mga Gregorio ay sumara sa huling pagkakataon. Walang dalang malaking maleta si Gabo, tanging isang lumang duffel bag na naglalaman ng ilang simpleng damit. Sa ibabaw ng mahabang mesa sa bulwagan, naiwan ang susi ng kanyang sports car, ang kanyang mga credit card, at ang gintong relo na simbolo ng kanyang posisyon. Tinalikuran niya ang lahat ng karangyaang naging dahilan ng kanyang pagkabulag sa katotohanan. Ilang buwan ang lumipas matapos ang pagbagsak ng imperyo ni Hilaria. Malayo sa malamig na hangin ng aircon sa isang sikat na opisina, nakaupo si Gabo sa loob ng isang umaandar na jeepney. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang kamay na ngayon ay magaspang na at may mga kalyo. Bilang isang ordinaryong kawani sa isang maliit na warehouse, naramdaman niya ang bigat ng bawat pisong kinikita. Nang iabot niya ang kanyang barya sa super, bumalik sa kanyang gunita ang mga panahong hirap na hirap si Wina, na pagkasyahin ang kaunting pera para sa kanilang pagkain noong mga panahong pinarurusahan sila ng kanyang ina. Habang siya noon ay nagbubulag-bulagan at umasa sa yaman ng pamilya si Wina, ang sumalo ng lahat ng hirap. Ngayon niya lang lubos na nauunawaan sa sarili niyang laman at buto ang lalim ng sakripisyo ng babaeng sinaktan niya. Pagsapit ng Sabado, isang maaliwalas na hapon sa parke, ang naging tahimik na saksi sa bagong yugto ng kanyang buhay. Nakaupo si Gabo sa damuhan, suot ang isang kupas na maong at simpleng puting t-shirt. Sa kanyang tabi ay si Hugo seryosong sinusubukang ayusin ang gulong ng isang maliit na laruang kotse na yari sa kahoy, isang laruang ginawa mismo ni Gabo mula sa mga pinagtabasan sa warehouse. Hindi kalayuan nakatayo si Wina sa ilalim ng puno ng nara. Pinagmamasdan niya ang mag-ama. Walang bitbit na mamahaling regalo si Gabo, walang mga bodyguard, walang bakas ng yabang. Ang Gabo na nasa harap niya ngayon ay hindi na ang duwag na tagapagmana ng Gregorio Corp, kundi isang lalaking pilit binubuo ang sarili mula sa mga durog na piraso ng kanyang nakaraan. Tito Gabo, hindi ko pumaykabit. Mahinang wika ni Hugo, iniaabot ang laruan sa lalaki. Ngumiti si Gabo, isang ngiting puno ng pait, ngunit may wagas na kaligayahan. Kinuha niya ang laruan at maingat na inayos ang maliit na gulong. Ganito yan, Hugo. Kailangan mo munang ipasok ng dahan-dahan ang bakal bago mo idiin. Minsan kapag pinilit mo agad masisira lang. Tumango ang bata at kinuha ang naayos na laruan. Wow, salamat po Tito Gabo. Tito Gabo. Isang simpleng tawag, mas angat ng kaunti kaysa sa Mr. Ngunit para sa lalaking nawalan ng lahat ito, ay mas mahalaga pa sa kahit anong titulo sa kumpanya. Hindi na siya isang dayuhan. Unti-unti napapatunayan niyang karapat-dapat siyang pumasok sa mundo ng kanyang anak. Nang magtama ang paningin nila ni Wina, tumango lang si Gabo bilang paggalang. Walang paghingi ng higit pa, walang pagpilit na ibalik ang nakaraan. Tinanggap niya ng buong puso na ang presyo ng kanyang mga pagkakamali ay ang pagkawala ng karapatang hawakan ang kamay ng babaeng minamahal niya. Ngunit sa pagkawala ng lahat, nahanap niya ang pinakamahalagang bagay, ang kanyang dignidad bilang isang ama. Pag-uwi ni Gabo sa kanyang inuupahang maliit na kwarto,
Madilim at mainit ang sumalubong sa kanya, ngunit sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakaramdam siya ng kapayapaan. Tiningnan niya ang isang maliit na litrato ni Hugo na nakadikit sa pader. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at humiga sa manipis na kutsyon. Bukas ay isang panibagong araw ng pagtatrabaho, isang panibagong araw upang patunayan na siya ay nagbago. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng gabi isang katanungan. Ang nanatili sa kanyang isipan darating kaya ang araw na ganap siyang matatawag na Papa. Ing maligamgam na sikat ng araw ay malayang pumapasok sa malalaking salaming bintana ng bagong opisina ni Wina sa Bonifacio Global City. Nakaupo siya sa kanyang silya, hawak ang isang mamahaling panulat. Dahan-dahan niyang iginuhit ang kanyang pirma sa isang mahalagang kontrata na magbibigay ng trabaho sa daan-daang pamilya. Habang pinagmamasdan niya ang tinta sa papel, hindi niya maiwasang balikan sa kanyang isipan ang isang hapon 6 na taon na ang nakararaan. Ang araw kung kailan pinilit siyang pumirma sa isang papel na nag-alis ng kanyang dignidad. Noon ang kanyang pirma ay simbolo ng pagkatalo at pang-aapi. Ngayon ang kanyang pirma ay simbolo ng kapangyarihan, pag-asa at kalayaan. Sumilay ang isang mapayapang ngiti sa kanyang mga labi. Ibinigay niya ang folder sa kanyang assistant na nakatayo sa kanyang gilid at magalang na nagpasalamat. Walang sigawan, walang pamamahiya, ang pamumuno ni Wina ay nakabase sa respeto at hindi sa takot, isang malaking kaibahan sa paraan ng pamamahala ng pamilyang minsang sumira sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono at nakita ang isang balita sa screen. Isang maikling ulat tungkol sa formal na pagpapasara sa ilang ari-arian ni Hilaria Gregorio matapos itong mahatulan sa kasong pandaraya at ang pagkakabaon sa utang ni Solana. Tiningnan lamang ito ni Wina ng ilang segundo. Walang tuwa o pagdiriwang na sumilay sa kanyang puso. Walang natirang puwang para sa paghihigante dahil naintindihan na niya na ang tunay na katarungan ay hindi ang makitang nagdurusa ang kanyang mga kaaway, kundi ang makita ang kanyang sarili na ganap ng malaya mula sa kanilang anino. Marahan niyang inalis ang balita sa kanyang screen at itinago ang telepono. Kinahapunan sinundo niya si Hugo mula sa isang eksklusibong paaralan. Tumakbo ang bata palapit sa kanya, ang mukha ay maaliwalas at walang anumang bakas ng madilim na nakaraan na muntik nang sumira sa kanyang kinabukasan. Mahigpit siyang niyakap ni Hugo, isang yakap na pumawi sa lahat ng pagod ni Wina. Naglakad silang mag-ina sa isang malawak na parke habang hinihintay ang paglubog ng araw. Ang banayad na pag-ihip ng hangin ay nagdala ng amoy ng sariwang damo at tuyong dahon. Sa bawat paghakbang ramdam ni Wina ang init ng munting palad ni Hugo na mahigpit na nakakapit sa kanyang kamay. Mommy, kanina po sa school tinanong kami ng teacher kung ano ang gusto namin paglaki. Masayang kwento ni Hugo habang nakatingala sa kanyang ina. Oh, at ano naman ang isinagot ng baby ko? Malambing na tanong ni Wina, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Sabi ko po, gusto kong maging katulad ninyo at ni Tito Gabo. Gusto ko pong maging mabait at masipag mag-ayos ng mga sirang bagay. Napatigil ng bahagya si Wina ngunit mabilis ding nakabawi. Ang pagkabanggit ni Hugo sa pangalan ni Gabo ay hindi na nagdudulot ng kirot sa kanyang dibdib. Tinanggap na niya na si Gabo ay bahagi ng buhay ng kanyang anak, isang lalaking patuloy na nagbabayad ng kanyang mga pagkakasala sa pamamagitan ng tahimik at tapat na pagmamahal. Ang pagpayag niyang maging bahagi si Gabo ng buhay ni Hugo ay hindi kahinaan, kundi ang pinakamataas na anyo ng kanyang katatagan. Ang ganda naman ng pangarap na yan, anak. Nakangiting sagot ni Wina habang marahang hinahaplos ang buhok ng bata. Patuloy silang naglakad habang ang kalangitan ay unti-unting kinukulayan ng kahel at ginto. Napatitig si Wina sa malawak na abot-tanaw. Dati inakala niyang ang kaligayahan ay isang lugar na kailangan niyang marating, isang pangarap na kailangang ipaglaban ng patayan. Ngunit habang hawak niya ang kamay ng kanyang anak sa ilalim ng payapang kalangitan, naunawaan niya ang tunay na halaga ng kaligayahan. Ito ay hindi isang premyo na ibinibigay pagkatapos ng laban. Ito ay ang mismong paghinga ng maluwag matapos mong matutunang bitawan ang mga bagay na hindi mo na kailangang bitbitin. Malayo na ang narating ng babaeng minsang lumuha sa ilalim ng ulan. Ngunit sa pagtatapos ng araw, isang huling pahina pa ang kailangang buklatin. Isang huling katanungan na tanging ang panahon lamang ang makakasagot. Sa paghihilom ng lahat ng sugat, paano ganap na magsasara ang aklat ng kanilang nakaraan?
Ang malamig na hangin ay humampas sa manipis na uniporme ni Hilaria habang nakaupo siya sa isang sulok ng pasilidad ng pamahalaan. Wala na ang mamahaling mga alahas na minsan niyang ipinagmalaki bilang baluti ng kanyang kapangyarihan. Ang tanging suot niya ngayon ay ang bigat ng kanyang mga kasalanan. Sa labas ng pasilidad sa isang abalang bangketa ng Maynila, nagpupunas ng pawis si Solana matapos iabot ang sukli ng isang parokyano sa maliit niyang karinderya. Ang dating mapagmataas na tagapagmana ay isa na ngayong biktima ng sarili niyang ambisyon. Wala nang sumbatan, wala nang pagpapanggap. Sa huli, ang pinakamabigat na utang na hindi kailanman mababayaran ng dalawa ay ang utang sa sarili nilang konsensya at nawasak na dignidad. Malayo sa kalungkutan at rehas ng nakaraan, isang tahimik na hapon ang bumalot sa malawak na bakuran ng bahay ni Wina. Nakaluhod si Gabo sa damuhan pawisan, ngunit may maaliwalas na ngiti habang inaalalayan si Hugo sa pagbibisikleta. Ito ang kanyang paboritong oras sa buong linggo. Hindi na niya pinipilit ang kanyang sarili na maging sentro ng mundo ni Wina. Ang maging isang matibay na haligi para kay Hugo ay sapat ng biyaya na araw-araw niyang pinagpapasalamatan. Nang bumitaw si Gabo sa likuran ng upuan, nagtuloy-tuloy ang pagpadyak ng bata. "Look, Tito Gabo, I'm doing it," sigaw ni Hugo puno ng galak habang umiikot sa damuhan. Ngunit nang biglang mawalan ng balanse ang bisikleta dahil sa isang bato, mabilis na tumakbo si Gabo at sinalo ang bata bago pa man ito tuluyang bumagsak sa lupa. Wala siyang pakialam kung magalusan ang kanyang mga braso basta't ligtas ang kanyang anak. Niyakap ni Hugo ng mahigpit ang lalaki. "Thank you, Ken Papa." Ang salitang iyon ay tila isang malambot na ulan matapos ang mahabang dekada ng tagtuyot sa puso ni Gabo. Napatigil siya. Ang mga luha ng isang lalaking minsang nagkamali ay malayang pumatak sa kanyang magaspang na pisngi. Niyakap niya ang bata ng mahigpit tahimik na nagpapasalamat sa kalangitan para sa pagkakataong maging isang tunay na ama. Wala siyang binigkas na salita sapagkat ang pag-ibig na naghilom ay hindi na kailangan ng maingay na patunay. Mula sa veranda tahimik na pinagmamasdan ni Wina ang eksena, ang mainit na kape sa kanyang tasa ay nagbibigay ng kakaibang ginhawa sa malamig na hapong iyon. Pinatawad na ba niya ang mga taong nanakit sa kanya? Oo. Ang kapatawaran ay dumating nang hindi niya namamalayan, hindi dahil naging mabuti ang mga nanakit sa kanya o dahil napatunayan ni Gabo ang kanyang pagbabago, kundi dahil napagod na ang kanyang puso sa pagdadala ng galit. Naintindihan niyang ang pagpapatawad ay hindi pagbubura ng nakaraan, kundi ang pagtanggap na ang nakaraan ay wala ng kapangyarihan sa kanyang kasalukuyan. Nahanap na ba niya ang tunay na kapayapaan? Ang sagot ay makikita sa kanyang kalmadong paghinga at sa payapang liwanag ng kanyang mga mata. Nahanap niya ang kapayapaan nang matutunan niyang hindi niya kailangan ng isang lalaki o ng isang buong pamilya sa tradisyonal na paningin ng lipunan para lamang maging buo. Ang tunay na kapayapaan ay ang malaman na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa, na hindi niya kailangang isakripisyo ang kanyang halaga bilang tao para lang mahalin at tanggapin. Ang buhay ni Wina ay naging isang tahimik na testamento sa lahat ng mga babaeng minsang inisip na ang kanilang buhay ay natatapos sa pagkabigo. Ipinakita niya na ang pag-ibig ay hindi isang utang na loob na kailangang bayaran ng walang hanggang pagpapakumbaba at pang-aabuso. Ang tunay na pag-ibig ay malaya, may respeto at nag-aangat sa pagkatao. Ang pamilya ay hindi palaging nangangahulugan ng pagiging perpekto sa ilalim ng iisang bubong. Minsan ito ay tungkol sa mga taong natutong rumespeto sa hangganan ng bawat isa upang mapalaki ang isang bata sa mundong puno ng pag-asa at walang galit. Ibinalik ni Wina ang kanyang tingin sa mag-ama na naglalakad pabalik sa bahay magkahawak kamay. Humigop siya ng kanyang kape, sinalubong ang banayad na simoy ng hangin at ngumiti ng buong tapat. Ang bawat sugat sa kanyang nakaraan ay naging pilat at ang bawat pilat ay naging isang magandang kwento ng kanyang tagumpay. Sa wakas, ang babaeng minsang umiyak sa ilalim ng malakas na ulan ng Tagaytay ay ganap ng namumulaklak sa ilalim ng sarili niyang araw, malaya, matapang at higit sa lahat masaya.